Ang ating pong Diyos ay sobrang pagmamahal sa atin. Sabi ko nga, hibang na hibang sa tao. Yung sinabi niya sa isang taringhaga, basically ang summary nito, gusto ng Diyos tayo maging mamunga. God wants us to be fruitful. Dahil alam niya na pagka fruitful ang tao, mabunga, masaya, makakatulong tayo sa marami, makakagawa tayo ng maraming kabutihan, mas makakapagpuri tayo sa Diyos ng galing sa puso. Pero mga kapatid, hindi po ganoon na nangyayari. Sabi ko nga, ang aming unang misa ay iniaalay ko sa mga biktima ng giyera sa Maraw, kung saan maraming mga kababayan tayong sundalo, namatay, mga sibilyan. Dahil, mga kapatid, kahit sa kagustuhan ng Diyos na maging mabunga tayo, halos parang kabaligtaran ang nangyayari. Bakit? Sabi nga, may mga binhi na pumunta sa Badawa, namatay. May mga binhi na pumunta sa Batuhan, madaling namatay. Ang salita. Ano ba ang salita ito ng ating Panginoon? Ang salita niya na nagbibigay buhay at nagbabago sa ating katauhan at pagkatao. Napakalaking bagay na tayo ay nakikinig ng salita ng Diyos. Sabi nga dito, those who have ears ought to hear. Kayong mga may pandinig, makinig. Pakinggan natin ang Panginoon. Ano ang tingin natin sa Panginoon? Ang kanyang mensahe na magpapabago sa buhay natin. Ano ba ang dapat nating baguhin? Marami. Sabi ko nga po, sa aking pong paghihiling at pag-pray over sa mga tao, dito ko po nakita na malaking kinalaman ang pag-uugali natin sa ating nararamdaman. Malaking kinalaman ang pakikitungo natin sa ating kapwa, sa ikasasaya at ikalulungkot natin. Hindi po natin maiiwasan ang nakasalamuha at makipagkapwa. Kaya nga po, kung pwede, perfectin natin ito. Can we perfect the way we deal with one another? Ano pong ibig kong sabihin? Dahil kadalasan mo, sakit ng damdamin ng tao ay ang sama ng loob. Napakaraming tao, maraming sama ng loob na kimkim sa kanyang sarili na hindi mailabas na nagiging sanhi ng pagkakasakit ng tao. Yung stress. Ang stress ang pinagagalingan ng cancer. Pinagagalingan ng ulcer, migraine. Ano ba yan? Dahil po ito sa ating pakikipagkapwa. Kaya kailangan baguhin natin ang ating pag-uugali at pananaw. At ito ay mababago lamang sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Ang nakakatawa nga po nito, dahil ang salita ng Diyos ay napakamakapangyarihan, na dapat naman talaga tayo nakikinig. Pero kadalasan, pag ang Diyos na ang pinag-uusapan, ayaw na nating pakinggan. Kadalasan, pag ang Diyos na ang topic, kung pwede lang saraluhan natin ang ating tenga. Parang pag minsan lamang natin ito naman narinig, tama na. Nasabi mo na. Samantalang kung yung chismis, kung yung buhay ng may buhay ang pag-uusapan, buhay ng artista ang pag-uusapan, all ears. Parang kahit buong maghapon, buong
magdamag na yun ang pag-uusapan. Pwede at kaya-kaya. Kaya nga, isang tinatanong ko, Panginoon, bakit ba naman kung kailan nagmimisa ang pare, kakainaantok ang mga tao? Bakit ba naman, Panginoon, kung kailan nagmimisa ang pare, kaya magre-ring ang cellphone? Parang napakalaki ng distraction pagka sa larangan ng pagsasalita tungkol sa Panginoon. Kaya tuloy, hindi nababago ang buhay natin, lalong-lalo na ang pag-uugali natin. Kaya kahit tayo sumpa ng simba, hindi yan guarantee na mabuting tao ka. Ang nakakalungkot nga nito, kung sino pa ang nasa simbahan, sila ang mga numero 1 chismosa. At ang isa pang nakakalungkot, kung sino ang laging nasa simbahan, sila ang pasasama ang ugali. Ngayon ang ating laging dapat ipagdasal na sana sa atin ang gagaling ang tinatawag na bagong kultura. Yung bang culture kung saan we are for the common good. Kasi ang sarap mabuhay and we can prolong the pleasure of being alive if we have this clear conscience. Kung malinis ang konsensya mo, ang sarap mabuhay at hahaba ang ating buhay. Amen? So yun po ang ating ipinangako na ating gagawin at ating sasabihin sa lahat ng pagmimisahan ko. Dahil gusto ko lahat ng naatin ng aking misa, maganda ang mukha, nakangiti, maganda ang pakiramdam. Bakit? Pagka mo gumanda ang pakiramdam nyo, mga kapatid, naramdaman nyo ang Diyos, kayo'y magpupuri. Yun po ang pinakamagandang therapy at regalong maibibigay nyo sa inyong sarili. Amen. At kayo ay gagaling na sa inyong mga sakit. Simple lamang po, mga kapatid. Napakasimple. Gusto ng Diyos maging fruitful tayo. Hindi po tayo magiging fruitful o mamumunga kung marami tayong kagalit. Pwede ba, simula ngayon, itigil nyo na ang pamumulekta ng kaaway. Ibig kong sabihin, huwag kayong magmamalaki o magmamapuri pag kayo ay nakaaway. Mapahiya kayo sa sarili nyo. Minsan may mga tao pag may nakaaway, pinagmamalaki pa. Alam mo, kaaway ko yan. Ay nako, pinagalitan ko nga yan. We are proud of telling everyone that we have so many enemies. Hindi po yan ang dapat atitinlan ng buhay ng Diyos para sa atin. Yan po ay negativity. It will not lead to productivity. If you want to be productive, you need to be positive. And the way to be positive is stop collecting enemies. Sana mula ngayon, maawa ka sa sarili mo. Itigil mo na ang pamumulekta ng kaaway. So kung may kaaway kayo sa Facebook, ay ang friend nyo na. Huwag nyo nang i-entertain. Sometimes I cannot understand. Kadalasan sa atin, we are wasting our energy and our time in nonsense things. Maraming lakas at oras tayong sinasayang sa pamamagitan ng hindi po productive. Bakit? Sabi nga ni Jesus, dapat yung salita ng Diyos ay pupunta sa isang soil o lupang mataba. Mabitamina. Ano ba ang lupang mataba, mabitamina at masaya? Mga kapatid, gusto ko po kayo maging masaya. Bakit? Hindi gusto maging masaya, problema ka. Anong ibig sabihin nun? Abnormal ka. Dahil palang tao na ginawa ang Diyos na hindi gustong maging masaya. Tandaan niyo yan. Pag ikaw, sa ngayon, tanungin mo ang sarili mo, madaling malaman ang normal at hindi
normal. Normal ka pag gusto mong maging masaya. Totoo po yan. Pero, pagkaya natin mo, bakit nga? Parang ayaw ko maging masaya. Magpasaya-tres na kayo. Dahil pag lumapit kayo at nagpa-pray over sa akin, ang prayer ko sa inyo ay ito, Lord, kunin mo na ito. Binabalaan ko na kayo. Bakit? Sabi nga, the kingdom of God is at hand. God wants everybody to experience the kingdom of God while we're here on earth. Sana nasa lupa pa lang tayo, nararamdaman na natin ang langit. Bakit gusto ng Diyos na maramdaman natin ang langit? Sabi ko po kanina, dahil sa langit, puro kabutihan ang iniisip at ginagawa. Puro pagmamahal, walang galit, walang lungkot, walang sama ng loob, walang tampo, walang paghihimagsik, no betrayal, walang magkakanulog sa inyo. That's why Jesus, sabi ko po kanina, ang sarap mabuhay. And what this ministry is offering is a glimpse of hope. Ano ibig sabihin? May pag-asa pa sa ating lahat. Kung naparito kayo para magpahil, madali lang kung madali yan kay Lord. Inyong cancer, madali. Madali yan. Basta magdasal lang tayo, may pananampalataya kayo eh. Ang pinakamahirap gamutin dahil ito'y nangangailangan ng inyong participation ay ang masamaang ugali. Kaya pag lumapit kayo sa akin na naramdaman ko masamang ugali mo, ang sasabihin ko ay ito, hindi healing ang kailangan mo. Ang itatanong mo, anong kailangan ko, Father? Exorcism. Kasi ang pagkakaroon ng masamang ugali ay parang isang sumpa na kahit alam mo na ito'y nakaka-apekto sa katauhan mo dahil ito ang nakaka-epekto sa pagiging masaya mo, hindi mo mabago-bago. Kaya kailangan natin ang tulong ng Diyos. Kaya ngayon hingin na natin ang kanyang tulong. Panginoon, tulungan mo po ako na maging mabuting tao. Lahat po tayo gustong umasenso ang buhay. Walang hindi gustong umasenso ang buhay. Hindi lagi yung kayo'y parang isang kahig, isang tuka. Pero kailangan may baguhin tayo sa ating pananaw at pag-iisip. When Jesus came into this world, as what happened in today's gospel, nagsunod-sunod kay Jesus ang mga tao para makinig ng pangaral. Ang ginawa naman ni Jesus, nagbigay ng talinhaga. At ang talinhaga kanyang binigay ay tungkol sa talinhaga ng maghahasik, the sower. Yung hasik, sowing of seeds, ayun ang kanyang salita. Ano ba ang salita? At sinabi niya, kung paano tayo mabubuhay sa mundong ito ng mapayapa. Paano tayo mabubuhay sa mundong ito na wala ng sama ng loob at hindi laging nag-aaway. Yung kung mag-asawa na laging nag-aaway, huwag kayong umasang aasenso ang buhay nyo dahil malas yan. Itigil-tigil nyo na inyong pangarap na balang araw kayo yayaman. Lalo-lalo na kung alam nyo kayo mag-asawa, laging nag-aaway. Bakit malas? Kaya kailangan alisin ang malas. Paano mawawala ang malas? Madali lang. Inuumpisahan natin ang misa ng paghingi ng tawad. Sabi ko nga, buhay ng tao, doon lalo na ang mag-asawa, parang misa yan. Sa una, ang kanta ng mga yan ay ito, purihin ang Panginoon at pupuri. Mapuri sa Diyos. Yan ang umpisa ng misa.
Pagkatapos ng 5 taon, iba na ang kanta. Ano mo ang kanta na? Panginoon, maawa ka. Yan. Pagkatapos ng 10 taon, iba na uli. Alam mo na walang kanta? Kunin mo, O Diyos. At matapos din. At doon ang kanta sa huli, salamat sa iyo, aking Panginoong Jesus. Yan, mga kapatid, ito po ang aking sasabihin. Ang Diyos natin ay hindi tayo pababayaan kailan. At ibibigay sa atin ang kailangan natin kung tayo ay handa na ito ay tanggapin. Kaya kung pag ako'y nagmimisa, dahil sabi ko, sayang, kung hindi ko maibabahagi sa inyo ang aking natutunan. Sa pamamagitan po kasi ng healing ministry, ito na po ang aking naging buhay. Na maikli lamang ang buhay. Hindi lagi tayo malakas, hindi tayo lagi maganda, hindi tayo lagi makapangyarihan, hindi lagi tayo bata. Dahil dyan, ano ang ating dapat matulungan? Wala tayong dapat ipagmalaki kanino man. We need to be very humble. Bakit gusto ng Diyos mababa ang loob natin? Dahil madaling malaman ang taong hindi humble. Laging nasasaktan. Pagka kayo laging nagdadamdam, lagi kayo nasasaktan, that means to say, you're a proud person. You think you are the center of the universe. Buti nga sa'yo, kaya lagi ka may tama. Kaunti salita, may tama. Kaunti salita, may galit. Kaunti salita, nakakain. Salita na hindi na matutulog. Pero sinong pinarurusahan mo? Di ang sarili mo. But if you are humble, as what I said, it is very easy to repair. Just say, Lord, I'm sorry. Sa mga taong nagmamahal at gustong itama ang buhay, mag-sorry kayo. Ang salitang sorry somehow heals. Ito po ang nakakapagpagaling sa relasyon at sa mga gustong gumaling. Humingi tayo ng kapatawaran sa Diyos. Dahil yung paghingi natin ng kapatawaran sa Diyos ang magbibigay sa atin ng tinatawag ng pagkakataong matanggap ang biyayang Kanyang ibibigay. Ang atin namang Panginoon ay hindi ipagkakait ang kapatawaran sa mga taong totoong nahingi ng tawad. Kaya nga sinasabi ko, sa mga magpapahil, kayo'y may galit, patawarin niyo rin. Bakit? Dahil kayo ay nagkasala rin. Kayo ay nahingi ng awa sa Diyos. Kayo ay maging maawain din. Pagka po naging maawain, sundin natin ang mga itinuro ni Jesus. Yung mga simple Kanyang itinuro na pwede natin gawin. Tulad ng magpatawad, magmahal, huwag mag-isip ng masama sa kapwa. Madali pong malaman kung ikaw ay masama ang ugali. Madali malaman, tanungin mo ang asawa mo. Mabait ba ako? Ako wala akong tatanungin. Tinanong ko yung Diyos. Pero tanungin ang asawa mo, mabait ba ako? Pag sinabi na yung asawa ko, mabait na, hindi mabait ka. Pero pagka sinabi niya, minsan, ewan, tatapos na lang niyo, halimbawa, patay na yung asawa. Sabi ko nga, madaling pumatay ng asawa kasi nakalagay sa Biblia ito sa Book of Sirach. Mapalad ang lalaki na ang kanilang naging asawang babae ay hindi bumangera. Hahaba ang buhay nito. So kung ang inyong asawa ay buhay pa, ibig sabihin, hindi ka bumangera. Pero kung ito'y patay na, naku, tamang-tama ang Biblia. Pero ito, buhay na buhay.
Natuwa ko sa nanay ko. Pag aming siguro ang namatay na natin kasi tama ang Biblia. Puro balo ang namin, namatay na ang lalaki. Kaya ako'y natakot na magpari na ako. Sinasabi ko, bakit hindi ka natanda? Wala akong biyanan. Bakit? Ang mga biyanan pakialamera yan. Kaya sabi nila, ang mga biyanan daw ay hindi ilaw ng tahanan. Ano? Anay. Kumakain ng haligi. Anyway, so much for the joke. But what I want you to have while celebrating the Mass is for you to feel there is always a celebration. And there can only be a celebration if our heart and our is clear. So, linisin natin ang konsensya natin. Ano po? Mamaya mag-pray over po ako. Tinanong ko na kay Lord, Lord, paano ko makikilala ang masasama ang ugali? Para hindi naman sila mapahiya. Paglapit sa akin, ibubulungan ko. Sabi ni Lord, madali yan. Ano? Tingnan mo ang kilay nila. Sabi nagpapapray ako sa akin, sa kilay ako nakatingin. Sa kilay lang ikilala ako maali. Mapasensyahan tayo, sinabihan ko na kayo na humingi ng tawad. At sabi ko nga, ang Diyos naman nagbibigay lagi ng pag-asa. No? Pagka po kayo lumapit sa akin at hindi kayo talaga humingi ng tawad, ang ipipray ko sa iyo ay, Lord, kunin mo na siya. Bakit? What's the point of living if you're miserable? Kasi ang hinihingi po ninyo dito sa healing na ito, may ito, hindi naman para hindi na kayo mamatay. Kasi lahat na nipinray over ko noong may sakit, namatay ng lahat. Yung pala ang healing ay extension lang. Lord, huwag naman ngayon. Sa kanan lang. O, sa kanan. Kapag naman, madali mo pakiusapan ng Diyos, di sa kanan. Hindi kayo kukunin agad. Kung hindi kayo kukunin agad, yung natitirang buhay, my dear sisters and brothers, maging masaya na kayo. Huwag kayong mag-isip. Huwag kayong makasarili. Tumulong kayo sa kapwa. Tandaan nyo ito. Ang taong natulong sa kapwa na haba ang buhay. Hindi po totoong ang tao ay kinukuha na. Bakit ito nandito pa? Amen. Talaga mabait, sabi ng asawa niya. Okay. Yan po ang gusto ko at ang gusto rin ng Diyos. Maging masaya tayo. Because ang ibig kong sabihin ng salitang masaya ay pinagpala. Kaya kung hindi ka masaya, malas mo. Hindi ka pinagpala. Yun lang po kasi yun po ang meaning sa English. Being blessed and being happy is one. Kaya kung hindi masaya, yung pinagpala, kaya pinag-aaralan ang tinatrabaho ko po simula nung ako'y nag-reach ng 50. At ito ang lagi kong ipapapray at ipipreach sa tao ay kung paano ko kayo maturuan at matulungan na maging masaya. Because this is the life that we all deserve to live. Amen? Naniniwala kayo sa akin? Ito, sabi niya, Amen. Pag ako'y nagmimisa, ang mga bata nakikisagot din, hindi yan mo inaimig. Bakit? Ako'y ikot ng ikot, hinihilo ko sila. It's so good. Noon akala ko rin ang pagpapahali boring. Hindi pala. Decision mo pala yan. Kaya ito yung decision mo, pagka hindi ka masaya ang pakiusap ko, huwag mong sisihin ang katabi mo. Kasalanan mo yan. Kaya ginawa ko, number 1, in-unfriend ko lahat sa Facebook ang mga asungod sa buhay ko. I want to be happy. And it is my choice. You deserve to be happy. Please. Ang tao maging masaya, makakadiskarte kayo ng ayos sa buhay. Hindi magulo ang isip. At isa pa,
para hindi kayo ma-stress. Ang pakiusap ko sa inyo at kayo maging productive and fruitful sa buhay. Learn how to mind your own business. Huwag kayong mga pakialamera at pakialamero sa buhay ng may buhay para nyo lang awa. Maawa-awa kayo sa sarili mo. Hindi ka ibang nanganak para pakialaman ang buhay ng ibang tao. Tandaan nyo yan. Kung pwede kayong tumulong, hindi tumulong. Ano makakatulong? Pero yung pakialaman mo ang buhay ng iba, naku po, yung buhay mo nga, hindi mo maiayos. Buhay pa ng iba ang maiayos mo. But do you think of yourself, God? There's only one God. So, avoid that messianic complex. And I'm telling you, ang gaan ng pakiramdam. Pwede pala yun. Mindsetting. Napakahalaga ng may magandang perspective sa buhay. You have no idea kung ano ang magagawa ng may isang malinaw na pananaw. Ito ang magbibigay sa inyo at magdadala sa inyong kalalagyan. May oras pa, gawin niyo. So, simula ngayon, ngingiti na kayo. Yan po ang pinakakamurang paraan para gumanda at pumugi. The cheapest way to improve your looks is to smile. Walang bayan. Ngingiti lang kayo. And let us initiate goodness. For heaven's sake. Huwag na natin hintayin, batiin tayo. Ay, hindi naman ako pinapatiin. Hindi ko rin siya babatiin. Wow! What an attitude! Love begets love. Goodness begets goodness. You have no idea kung anong kabutihan ang darating sa iyo kapag inumpisahan mo sa iyo ang paggawa ng kabutihan. Amazing grace coming from God. Overflowing. Doon nyo makikita na ang Diyos ay hindi natutulog. Kaya umpisahan natin ang isang bagong kultura na hindi lamang ang iniisip ay ang sarili natin. That is the best gift and the best healing we can give to ourselves. Kaya nga sinabi ko, mamaya, pipre-over ko sa'yo, madali lang yan. Makikita nyo ito, nasa wheelchair na ito, lalakad lahat yan. Madali. Dahil sa Panginoon, siya na magpapagaling. Pero ang ugali natin, gusto kailangan ng exorcism. At ano pa? Tulong mo. Nobody can help yourself except you. Why? Ganon tayo igalan ng Diyos. It's amazing how God respects our will. Ganon tayo irespeto ng Diyos. Hindi niya tayo pinipilit na magbago. Kahit dahil mo sa Kanya lang, o ayaw mo magbago, bahala ka. No, He keeps sending prophets up to the point that He sent His only begotten Son and live among us so that maging authentic ang preaching and teaching ni Jesus given that He lived among us. Amen. Sumasang pala. Na bumalik sa gaway na tumba, mayroon siyang tumor sa kanyang perpetual kaaritan. Na bumalik sa doktor, yung tumor niya ay patay na. Parang yung tumor na magiging cause ng blindness at cancer sa brain. Halos siya po ay bumalik. Talampakan natin ang Diyos. Pero hindi kayo. Ito po ang ating magpapatotoo kung ano ang ginawa sa Kanya ng Panginoon. Ako ay dumalaw sa Cagayan de Oro. Ako po si Louie Panganiban po. Nung nasa Cagayan de Oro po ako, nabalitaan ko na si Father Suarez ay magkakaroon ng misa sa Davao. So from Cagayan de Oro, nag-travel kami papuntang Cagayan de Oro. Ako po ay may tumor
sa aking pituitary gland na kasing laki na ng bonggo. And then, so, para sa akin, wala namang masama kung pupunta at mag-attend na kanyang healing mass. Sa papunta po namin doon, ang nangyari pa nga sa akin, dahil ako po'y pinaupo sa pinakaharapan, dahil isang court yun, basketball court, eh, nag-collapse po ako nung yung nag-ringisa na, yung our father na yung ginaano. Nag-collapse po ako, and then ang lagi, wala na po akong makita, puti na lahat. Lahat sa paligid ko puti. And then, nakita ko, may lumapit sa akin. Yung pala, puti lahat, puti rin yung suot. Nakita ko, isang tao lang nakita ko si Father Suarez sa aking harapan. During that time, ang aking anak, tinitingnan yung mata ko, inakatirin na daw, kaya pala puti lahat. And so, ang nangyari, si Father Suarez, nasubukan pa po ako ng hostya. And after that, pinahin mo ko ng tubig. And then, nagbibigay ko naman ako, nakakakita na rin ulit ako. And so, yun, pinasa na lang muna ako hanggang, pero dalawang beses po niyan, ginalaw yung aking mata. Dalawang beses. Ang nangyari po niyan, ganito, after the mass, umuwi na po kami sa Cagayan de Oro. Pumunta ako dito, balik-balik po kasi ako sa Maynila at sa Cagayan de Oro. Napansin ko na pag ako kasi dati, pag nahuhuli ng pretext, pag text ko ganyan, mga isang di pa lang ang layo sa akin at tingin ko sa mata ng tao doble. Nagpapakong na po. Ganun po. Nagtaka ko, during that time, naging very clear na matapos 20 minutes na ako nag-pretext, pag tumingin ako sa mata, clear na lahat. Sabi ko, magandang nangyari. And then po, dito sa Maynila, pumunta po sa neurosurgeon. Ipinakit ko po yung MRI, na result ng MRI. Ang nakita po niya, dalawang batikang neurosurgeon po ang pinuntahan ko sa Makati, sa St. Luke's. Yung finding ng isa, ang sabi sa akin parang hindi na active yung tumor. So hindi pa rin ako kontento, pero masaya na ako sa pakiramdam ko noon. Pumunta ulit ako sa isang, kilala nyo si Dr. Legaspi. Napaka-galing na neurosurgeon. Sabi niya sa akin nung pupunta ko, itong ngayon lang, tatlo na yung aming inutarahan. Tingnan niya ako. Sabi sa akin din, parang namang inactive na itong, parang matagal na, parang patay na natumor ito. Lalo akong naging masaya dahil yun kung ibig sabihin, hindi na lalaki. At ang sabi sa akin, ang isang malalaman mo kung yan ay nagkaroon ng diferensya ay kapag mayroon kang mapansin na itim dito, sa taas o sa gilid. Pina-undergo ako ng perimetry examination, negative. Alam po ninyo, maliban sa ganon. Lahat ng laboratory test ko, ginawa ko nila, yung tawag nila nuclear medicine laboratory test, napakamahal ko, 16,200 ang bayad. Mas mahal pa sa MRI. Doon ako inunan ng examination ulit. Ang findings ko sa akin na ay puro normal. Ang sabi pa na yung Dr. Victor Huayo, endocrinologist, yun, as if the result of their examination, na parang 20 years younger sa edad mo. I am already 63 years old. I am already 63 years old. Senior na po ako. I am Louis Pangaliwan. Louis Pangaliwan, salamat po. Yan po, pagkakaroon ko paano. May naalala ko na, habang ako nagmimisa, nagkakagulo kasi nahipatay. Nagmimisa pa lang. So may ganun po ang nangyayari. Pag ako'y nag-pray, may natutumba. Pero hindi naman ibig sabihin, kailangan yung matumba. Pag ako'y hindi natumba, may narinig kayo.
So, what does that, no? Huwag na kayo babalik ulit sa linya. Yung iba gusto bumalik, gusto makumbalik. Hindi naman yung prerequisite sa healing. Karamihan sa mga nahihiling nakatayo. At ang Panginoon, nire-remind ko kayo, ang nagpapagaling sa inyo ay ang Diyos, at ang pinakamahalaga sa lahat ay makakalapit kayo sa ating Panginoon. Amen? Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among
fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Glory to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit. As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. The first joyful mystery is the Annunciation. Our Father, who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among Yan, ito po ay 5 taon sa wheelchair. Ngayon naglalakad na. Pagpalayo. Salamat po. 5 taon po ako nasa wheelchair. Ngayon po, lalakad na po. Salamat po. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Pakinggan po natin ang sa pagpapasalamat. Nagpapasalamat ako na wala yung sakit ng titik ko. Ako si Kuya Pino. Ano yung pinagay sa inyo, Panginoon? Pilitulog ko. Sobrang sakit. Okay na. Purihan natin ang Panginoon, pinagaling si Tatay ng kanyang pananakit ng lingkod. Purihan natin ang Panginoon. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen. Ako po sa Jesus, Lord, pasagal na po akong nahirap pagkalinig. Kayo, nakakalinig lang dahil sa tulong ni Father Suarez. Kahit halos mga portal IPS Father. Yan, more than 5 years po sa clinic. Ngayon nakakarinig na. Salamat po. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed are you among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners,
now and at the hour of our death. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of our death. Amen. Ako po si Mrs. N. Lazaro. Play yung pag-play ko since 1998. Yung I can walk like then I was separated alone and it became worse. Now I am using the walker. But when Forrest touched me, I felt better. Thank you very much. Thank you, Lord. Thank you, Mother Forrest. Thank you. Thank you very much. Palakpakan po natin, Panginoon. Tingnan po si nanay sa mga problema sa paglalakad. Pakinggan po natin ang isang pagpapatuto. Magandang hapon po sa inyong lahat. Ako po si Mary Jane Maranan. Jenny po ako kung tawagin nila. Ang babahagi ko sa inyo, ang naranasan ko pagpapagaling mula kay Father Suarez. Ako po ay nagkasakit ng cancer 2001. Nawala na po ako ng pag-asa. Ayoko na po pag-usap. Dahil po, dumating yung time, nag-hemorrhage na ako. Every 3 months, sinasalinan ako ng dugo. Pero sa isang panaginip, nagkaroon pa ako ng lakas ng loob upang magpagamot. Nakita ko po sa panaginip ko, isang lalaki. Pinatong po niya ang kamay niya sa ulo ko at nagising po ako. Wala po akong nasabi kung Diyos ko. Alam ko, ibibigay niya siya sa akin. At yun po ang hinanap-hanap ko. 4 na taon ko po ginanap. Nung time na itatubos ko na ako dahil hindi ko maampat yung pag-hemorrhage ko, wala na po akong dugo. Umabot po sa corner yung hemoglobin ko. Lumabas po ako ng hospital. Sinabi ko lang, God, bigyan niyo ako ng sign. Ano po ang dapat kong gawin kung dapat ko pang pabutas yung tiyan ko. Ngayon, napupunta po ako sa Batangas. Nakita ko po si Father, nagmimisa. Napipila po ako ngayon. Nasasalin ko lang po ng dugo noon. Tapos nung misa niya, bigla po akong nagpabalik kasi pauwi na po ako. Paalis na po ako sana. Napabalik po ako bigla. Nagpipila ako dun sa nagpapa-dahil sa kanya. Ngayon, nung pinatong na yung kamay niya sa ulo ko, kung ano po yung naramdaman ko nung panaginip ko nung nakita ko siya, yun din po ang naramdaman ko nung araw na yun nang hindi po niya ako sa ulo ko. At nung natumba ako, umiiyak po ako. Panay ang sabi ko ng salamat po Diyos ko, salamat po at ibinigay